Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. I want an annulment, Christine. Hindi ko na kayang manatili sa kasal na ito. Our marriage has always been a lie. Alam mo yan mula pa sa simula. Palayain na natin ang isa't isa. Christine Medrano isang dermatologist. Maganda ang buhay at walang karanasan sa pag-ibig. Isang gabing hindi sinasadya ang naglapit sa kanya kay Brian Madrigal, ang mas batang kaibigan, papasikat na singer, at isang internet sensation. She got pregnant. He married her. For a moment she thought it would work. Pero nang makunan siya, nagbago si Brian. Lumamig ang pakikitungo sa kanya. Lumayo ang loob at tuluyang nawala ng panahon sa kanya. 3 years after, isa na siyang superstar. Publicly adored. Privately married. Ang kasal nilang dalawa ay lihim. At si Christine ay asawa lang kapag kailangan. Inuuwian pero hindi pinipili. She was his wife but never his world. Hanggang sa hiningi ni Brian ang paghihiwalay nila. Ang kalayaan nito. Sa panahong muli siyang buntis. This time, Christine chose herself. She walked away, carrying a truth he never deserved to know. I want an annulment, Christine. Hindi ko na kayang manatili sa kasal na ito. Our marriage has always been a lie. At alam mo yan mula sa simula. Palayain na natin ang isa't isa. Ang boses ni Brian ay malamig. Walang emosyon. Isang tinig na dati ay nagbibigay ng kapanatagan sa puso ni Christine. Ngunit ngayon ay tila isang matalim na kutsilyong humahati sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Christine sa gitna ng kanilang malawak at modernong living room. Hawak niya ang isang baso ng tubig na unti-unti nang pinagpapawisan dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Sa labas ng bintana tanaw ang mga naglalakihang billboard ni Brian sa EDSA. Siya ang superstar, ang idolo ng masa, at ang lalaking 3 taon na niyang lihim na asawa. Brian, nag-uusap tayo. Mahinahong tugon naman ni Christine. Sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang boses. Pagod ka lang, hindi ba? Galing ka sa concert mo. Pagod? Tumawa ng mapait naman si Brian. Isang tunog na hindi malang umabot sa kanyang mga mata. Pagod na ako, Christine. Pagod na akong umuwi sa bahay na to at makita ang isang taong hindi ko naman kailanman pinili. This was a mistake. We both know it started with a mistake. Napapikit naman si Christine. Ang mistake na tinutukoy ni Brian ay ang gabing hindi nila sinasadya. Ang gabing nagbunga ng pagbubuntis na kalaunan ay nauwi rin sa mapait na pagkakalagas ng kanilang unang anak. Simula noon parang unti-unting naglaho ang Brian na nakilala niya. Ang lalaking naging mapagmahal sa simula ay naging abala at malamig. At tila isang dayuhang sa sarili nilang tahanan. Ngayon, heto na siya. Hinihingi ang kalayaan niya sa gitna ng pag-akyat ng kanyang karera. Ano ang gusto mong mangyari? Sagot ni Christine bagaman alam na niya ang sagot. Permahan mo ang papers. I've already contacted our lawyers. Everything's ready. Inilapag ni Brian ang isang folder sa ibabaw ng hapag bago ito tumalikod. I need to go. May flight ako papuntang Singapore. Bukas para sa shoot ko. Brian, tawag naman ni Christine. Gusto niyang sabihin, gusto niyang aminin na muli siyang buntis. Gusto niyang sabihin kailangan niya ito, kailangan nila ito. Pero nang lumingon si Brian, ang mga mata nito ay puno ng pagkairita at pagmamadali. Don't make this hard for me, Christine. Please,
Just let me be happy. Naiwan siya mag-isa sa malaking bahay. Ang katahimikan ay naging bingi. Hinawakan ni Christine ang kanyang tiyan. Naramdaman ang multing tibok ng puso sa buhay sa loob niya na hindi man lang alam ng sarili nitong ama. Sa gabing iyon, habang unti-unting pinupunit ng bawat patak ng luha ang kanyang pagkatao, gumawa ng desisyon si Christine. Hindi na siya magmamakaawa pa. Hindi na siya magiging asawa kapag kailangan lang. Pinili niyang hindi sabihin ang katotohanan dahil sa gabing iyon na pagtanto ni Christine na hindi niya kailangang hilingin ang kalayaan ni Brian. Sa halip, kailangan niyang hanapin ang sarili niyang kalayaan mula sa lalaking hindi man lang marunong magmahal ng tapat. Kinabukasan, pagkaalis ni Brian, hindi siya pumirma. Sa halip, nagsimula siya mag-impake ng kanyang mga gamit. Ito ang simula ng wakas at ang simula ng buhay na siya mismo ang magdidikta. Ang mga sumunod na araw ay parang malabong panaginip para kay Christine. Habang ang buong bansa ay abala sa pag-aabang sa mga updates tungkol sa international tour ni Brian, abala naman siya sa pagpili ng mga mahahalagang gamit na isasama niya sa kanyang paglisan. Hindi siya nag-abala ng permahan ang annulment papers. Iniwan niya ito sa ibabaw ng hapag, katabi ng kanilang wedding ring, ang singsing na matagal nang nawala ng ningning sa mga mata ni Brian. "I'm sorry, little one." Bulong niya sa kanyang tiyan habang isinisilid ang huling damit sa kanyang maleta. "Hindi ka nararapat sa ganitong uri ng tahanan." Hindi siya nagpaalam sa sino man. Alam niyang kung magsusumbong siya sa kanyang pamilya, pipigilan siya ng mga ito o kaya naman gagawa ng ingay na ayaw na niyang harapin. Gusto niya na ng katahimikan. Gusto niya maghilom ng malayo sa mga matang mapanghusga at sa mga kamerang laging nakabuntot sa kanyang asawa. Bago siya lumabas ng mansyon, huminto siya sa harap ng malaking frame photo nila ni Brian sa sala. Isang pictures na kinuha nila noong panahong nag-aakala pa silang forever ang lahat. Pinagmasdan niya ang sarili sa larawan. Ang Christine na puno ng pag-asa. Ang Christine na naniwalang sapat na ang pagmamahal para panatilihing buo ang lahat. Ngayon, wala na ang babaeng iyon. Sumakay siya sa kanyang sariling sasakyan. Ang kotse na binili niya gamit ang sarili niyang ipon mula sa pagiging dermatologist. Hindi niya dinala ang kahit anong mamahaling regalo ni Brian sa kanya. Gusto niya magsimula ng malinis. Habang pinabaybay ang Slex patungo sa timog, ramdam ni Christine ang paggaan ng kanyang dibdib. Sa bawat kilometrong nalalayo siya sa Maynila, ang bawat pagpatak ng ulan sa sariling salamin ay parang paghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraang 3 taon. Pagdating niya sa isang tahimik na bahagi ng Batangas, kung saan matatagpuan ang isang maliit na ngunit maaliwalas na beach house na minana niya sa kanyang lola, doon siya huminga ng malalim. "Dito, hindi ka magiging lihim," sabi niya sa kanyang tiyan. "Dito, mamahalin kita ng buong buo, kahit wala ang ama mo." Samantala sa kabilang panig naman, sa gitna ng press conference sa Singapore, nakaramdam si Brian ng kakaibang kaba. Habang kinakausap siya ng mga reporters, hindi niya mapigilan ang mapatingin sa kanyang telepono. Walang mensahe mula kay Christine, walang missed calls. Para sa mundo, siya ang pinakamasayang superstar. Pero sa loob-loob niya, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang biglang nakaramdam ng matinding pangungulila na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, tuluyan na niyang naiwan ang taanging tao na tunay na nagmamahal sa kanya ng walang hinihintay na kapalit. 1 buwan ang lumipas sa Batangas. Ang dati makinis na balat ni Christine ay bahagyang nagkulay sa init ng araw at ang kanyang mga mata na dati ay laging balot ng kalungkutan ay nagsisimula ng kuminang sa katahimikan ng dagat. Sa klinika sa kanyang binuksan sa bayan, siya ang doktora na mapagkalinga. Dito walang nakakaalam na siya ang asawa ng sikat na si Brian Madrigal. Para sa mga pasyente niya, si Christine ay isang dalagang doktor na naghahanap ng payapang buhay. "Doc, ang ganda ng smile mo ngayon na," puna ng kanyang assistant na si Minda habang nag-aayos sila ng mga file sa hapon.
Ngumiti naman si Christine. Hinaplos ang kanyang tiyan na nagsisimula ng humalata. Siguro dahil masaya ako, Minda, sa wakas. Hawak ko na ang sarili kong oras. Ngunit sa kabila ng ngiting iyon, may kirot pa rin sa puso niya. Paminsan-minsan kapag bumubukas ang telebisyon sa waiting room ng klinika, hindi niya maiwasang mapatingin sa mukha ni Brian. Sa telebisyon makikita si Brian na sumasagot sa isang interview. Mukha itong pagod, mas payat at may kakaibang dilim sa kanyang mga mata. Brian, ano nang status ng annulment ninyo? May balita na ba kayo ng asawa mo? Tanong ng isang host. Tumitik si Brian sa kamera at sa isang segundo parang nagtama ang kanilang paningin sa pamamagitan ng screen. We are processing it. Tipid nitong sagot bago mabilis na nag-iwas ng tingin. Hindi alam ni Brian na sa bawat araw na lumilipas, si Christine ay unti-unti nang bumubuo ng bagong mundo. Isang mundo kung saan hindi na niya kailangang magtago pa. Isang gabi habang naglalakad si Christine sa Pangpang, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Alam niyang si Brian iyon. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, pero hindi sa paraang dati. Hindi ito takot, kundi pagtataka. Pinatay niya ang tawag, hindi pa siya handa. Hindi dahil sa galit siya, kundi dahil kailangan muna niyang protektahan ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Hindi niya hahayaang maging bahagi si Brian ng buhay ng bata kung ang kapalit nito ay ang paulit-ulit na pagkapapahiya sa kawalan ng pagpapahalaga. Hindi mo na ako pwedeng saktan, Brian. Bulong niya sa hanging amihan. Hindi na ngayon. Sa kabilang linya sa Maynila, itinapon ni Brian ang kanyang phone sa kama. Hindi niya maintindihan kung bakit parang gumuho ang mundo niya mula nang mawala si Christine. Ang bahay ay hindi lang naging tahimik. Ito ay naging kalibangan ng mga alaala. At ang pinakamasakit sa lahat, wala na ang taong dati ay laging naghihintay sa kanya sa pintuan. Kahit gaano siya kahuli umuwi. Hindi niya alam na ang kalayaang hinihiling niya ay ang mismong naglayo sa kanya sa tanging paraan para maging buo muli. Habang abala si Christine sa pagtatanim ng mga bulaklak sa maliit niyang hardin sa likod ng beach house, nakatanggap siya ng hindi inaasahang bisita. Si Minda, ang kanyang assistant, ay pumasok ng may pagmamadali. Bakas ang kaba sa mukha nito. Doc, may mga lalaki sa labas. Nakasuot sila, mukhang mga bodyguards. Hinahanap ka. Hinihingal na wika nito. Nanigas naman si Christine. Alam niya sa oras na lumabas siya, wala nang balikan. Pero hindi siya pwedeng magtago habang buhay. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang suot na maluwag na bestida at huminga ng malalim upang pakalmahin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Paglabas niya ng gate, nakita niya ang isang itim na van na nakaparada. Bumaba mula roon ang kanyang isang pamilyar na mukha. Hindi si Brian, kundi ang manager nito na si Tito Romy. Christine? Wika ni Tito Romy. Halatang pagod sa biyahe. Salamat sa Diyos at nahanap ka namin. Tito Romy, anong ginagawa ninyo rito? Malamig na tanong naman ni Christine. Hindi siya nag-imbita sa loob. Kailangan mong bumalik, Christine. Hindi na normal si Brian. Simula nang mawala ka, hindi na siya nakakatulog. Pinababayaan na niya ang kanyang karera. Kahapon, hindi siya sumipot sa isang major endorsement deal dahil lang naghahanap siya ng kung ano sa mga gamit mo sa kondo. Napangisi naman si Christine, isang mapait na ngiti. Ang kanyang karera, ang inaalala ninyo? Hindi ba't yun naman ang gusto niya, ang maging malaya? Nakakuha na niya ang kalayaang hiling niya, Tito. Hindi siya masaya, Iha. Maling-mali ang ginawa niya. Alam namin iyon. Pero, magmakaawa ka. Bumalik ka muna, kahit para kausapin lang siya. Nagkakagulo na ang press. May mga chismis na nag-leak na may asawa siya. At dahil hindi ka nila nakita, dumalala ang mga haka-haka. Naramdaman ni Christine ang isang matinding sipa mula sa kanyang tiyan. Parang nakikipag-usap ang sanggol. Nagpapaalala na may buhay na nakasalalay sa kanyang desisyon. Hindi ako babalik sa Manila, Tito Romy. Matatag na sagot naman ni Christine.
Kung may gustong sabihin si Brian, siya mismo ang pumarito. Pero sabihin niyo sa kanya, hindi na ako ang Christine na basta-basta na lang niyang itatapon at pupulutin kapag kailangan niya. Tumalikod si Christine at muling pumasok sa kanyang gate. Iniwan niya si Tito Romy na tulala sa labas. Sa loob ng van, sa hindi kalayuan, nakamasid si Brian. Nakasuot ng cap at sunglasses. Pinapanood niya ang pagtalikod ng kanyang asawa. Nakita niya ang pagbabago sa pangangatawan ni Christine. Ang bahagyang pag-umbok ng tiyan nito na hindi niya lubos maisip kung ano ang ibig sabihin. Ano ang itinatago mo, Christine? Bulong ni Brian sa sarili habang ang pagsisisi na dati ay maliit na gatla lamang sa kanyang puso ay nagsisimulang maging isang malalim na sugat. Tahimik na nilagdaan ni Christine ang annulment papers na iniwan ni Brian sa ibabaw ng hapag bago siya tuluyang umalis. Hindi siya lumaban. Bit-bit ang lihim ng kanyang pagbubuntis. Lumipat siya sa probinsya ng Batangas. Isang lugar na walang kinalaman sa ningning ng showbiz at sa sakit na idinulot ni Brian. Sa bawat araw na lumilipas sa Batangas, tinitiyak ni Christine na malayo siya sa anumang balita tungkol sa kanyang asawa. Ang kanyang focus ay ang kanyang pagbubuntis. Hindi ka nararapat sa magulong mundo ng ama mo. Bulong niya sa kanyang tiyan habang nagtatanim sa kanyang maliit na hardin. Samantala sa Maynila, ang paglaya na hiniling ni Brian ay naging isang sumpa. Ang mansyon na dati ay pinagmumula ng kanyang stress ay naging isang malamig na bilangguan. Tuwing uuwi siya mula sa gig, hinahanap ng kanyang mga mata ang figura ni Christine na dati ay naghihintay sa kanya sa pintuan. Wala na. Napagtanto ni Brian na ang kanyang matagumpay na karera ay walang saysay kung ang tanging taong tunay na nakakakilala sa kanya ay wala na sa kanyang tabi. Ang bawat tagumpay ay parang isang echo sa isang bakanting bulwagan. Nasaan ka, Christine? Tanong niya sa hangin na isa sa mga gabing hindi siya makatulog. Hindi alam ni Brian na ang lihim na bitbit ni Christine ay ang susi sa lahat ng sagot na hinahanap niya at ang paglisa nito ang naging hudyat upang magsimulang gumuho ang huwad na mundo na matagal niyang kinagisnan. Sa kabilang banda, si Christine ay nakaharap na ng kapayapaan sa piling ng dagat. Naghahanda para sa isang buhay na siya mismo ang magdidikta, malayo sa anino ng superstars na minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Sa isang tahimik na sulok ng Batangas kung saan ang tanging musika ay ang paghampas ng alon sa pampang, unti-unting hinubog ni Christine ang kanyang bagong buhay. Ang klinika na minsan ay pangarap lamang niya ay naging puta ng kanyang paghilom. Dito si Christine ay hindi ang lihim na asawa ni Brian Madrigal. Siya si Dr. Christine Medrano, isang babaeng hinahangaan dahil sa husay sa paggamot at sa kabutihan ng loob. Walang mga paparazzi na nag-aabang sa labas ng kanyang gate at walang mga contract na kailangang permahan para lamang makasama ang taong mahal. Isang umaga habang naglalakad siya sa dalampasigan upang magpahangin, napansin niya ang isang bata na naglalaro sa buhangin. Biglang kumirot ang kanyang dibdib. Isang emosyong hindi maipaliwanag. Naalala niya ang sanggol na kinuha sa kanya noon at ang sanggol sa kasalukuyan na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Hindi ko hahayaang maranasan mo ang sakit na naranasan ko. Wika niya sa sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas maingat si Christine sa kanyang kalusugan. Binalanse niya ang pagiging doktor at ang pagiging isang ina na naghahanda. Hindi na siya umiiyak sa gabi. Hindi na niya tinitingnan ang social media ni Brian. Sa halip, nagbabasa siya ng mga libro patungkol sa pagpapalaki ng bata at nag-iensayo ng mga pagluluto ng mga pagkaing masustansya. Gayunpaman, ang tahimik na buhay na ito ay may kaakibat na takot. Paano kung dumating ang araw na malaman ni Brian ang totoo? Paano kung hanapin siya nito? Sa tuwing naiisip niya ito, pinipili ni Christine na maniwala sa kanyang sarili. Kaya ko to. Paulit-ulit niyang sinasabi. Samantala sa Maynila, ang buhay ni Brian ay patuloy na nagiging isang gulo. Hindi siya nakapirma sa annulment papers. Sa halip, itinago niya ang mga ito sa isang vault
Bawat araw ay ginugugol niya ang pag-iisip kung nasaan si Christine. Ang kanyang pagiging superstar ay naging isang pasanin. Isang maskara na kailangang isuot sa harap ng maraming tao. Habang ang kanyang tunay na sarili ay unti-unting nawawala sa kawalan. Nagsimula siyang kumuha ng mga pribadong investigador. Hindi para sa trabaho kundi para sa isang babaeng matagal na niyang kinalimutan at ngayon, hindi na niya kayang kalimutan. Ang Batangas, ang lugar kung saan unang nakita ni Christine ang kapayapaan, ay unti-unti na ring nagiging sentro ng paghahanap ni Brian. Sa loob ng 3 taon, naniwala si Brian na ang pag-iwas kay Christine ang paraan para maging masaya. Sila pareho. Akala niya ang pagiging superstar ang magbibigay ng saysay sa buhay niya. Pero habang tumatagal, lalong tumitindi ang pakiramdam niya na may kulang. Gabi-gabi sa loob ng kanyang penthouse sa Makati, tinitingnan niya ang mga lumang litrato nila ni Christine na nakatayo sa kanyang laptop. Doon nakikita niya ang babaeng walang make-up, ang babaeng tumatawa habang nagluluto, ang babaeng walang hinihingi kundi ang kanyang oras. Napagtanto ni Brian na sa kabila ng ingay ng mga fans at dami ng awards, wala siyang ibang tunay na kasama. Ang kalayaan na hinihingi niya ay naging isang malamig na bilangguan. Nagsimula siyang mag-isa sa kanyang mga pagkakamali. Hindi lang niya pinabayaan si Christine. Sinaktan niya ito ng paulit-ulit. Ang pagkawala ng kanilang unang anak noon ang naging dahilan ng kanyang panlalamig. Isang maling depensa upang hindi harapin ang sariling sakit. Ngayon naiintindihan na niya. Hindi si Christine ang sanhi ng kanyang pagdurusa, kundi ang sarili niyang takot na maging totoo. Isang gabi matapos ang isang matagumpay na concert, hindi na nakinaya ni Brian ang bigat ng dibdib. Tinawagan niya si Tito Romy. "Tito, hindi ko na kaya." Basag ang boses niya. "Kailangan ko siyang mahanap. Hindi para sa annulment, kundi para humingi ng tawad. Kahit na itaboy niya ako, kailangan kong makita siya." Doon nagsimulang kumilos ang grupo ni Brian. Ginawa niya ang lahat ng kanyang connection para sa showbiz scoop, kundi para sa isang pribadong paghahanap. Sa dami ng kanyang pera at impluwensya, hindi nagtagal ay may nakapagsabi sa kanya tungkol sa isang doktora sa Batangas na hindi mahilig makihalubilo at namumuhay ng tahimik sa isang beach house. Hindi nagdalawang isip si Brian. Habang ang buong industriya ay nagtataka kung nasaan ang superstar, siya ay bumabiyahe na patungong timog, dala ang isang pusong puno ng pagsisisi at isang matinding pag-asa na hindi pa huli ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang madadatnan niya roon, pero handa na siyang harapin ang kahit na anong galit mula kay Christine, basta mabigyan siya ng pagkakataong itama ang lahat. Ang bawat kilometro ng biyahe patungo sa Batangas ay tila paglalakbay ni Brian, pabalik sa kanyang sarili. Habang nakaupo sa backseat ng sasakyan, hindi niya mapigil ang pagmasdan ang mga tanawing lumilipas. Mga simpleng tanawing dati ay binabaliwala niya dahil sa pagmamadali niya sa kanyang karera. Ngayon, bawat puno at bahay ay nagpapaalala sa kanya ng payapang buhay na kailanman ay hindi niya pinahalagahan. "Nasa unahan na, Brian," wika ni Tito Romy na kasama niya sa sasakyan. Isang maliit na beach house property. Iyon ang address na ibinigay ng investigator. Tumibok ng malakas ang puso ni Brian. Ang kaba ay hindi dulot ng isang malaking stadium, kundi ang takot na baka pagdating niya sarado na ang pinto para sa kanya. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang puting gate, bumaba si Brian ng mabilis. Ang hangin ay amoy alat ng dagat. Sariwa at malinis parang si Christine. Pumasok siya sa loob ng bakuran at tumambad sa kanya ang isang maliit na hardin na puno ng mga sunflower. Sa hindi kalayuan nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng simpleng linen dress. Nakaupo sa isang wooden bench at seryosong nagbabasa ng isang medical na libro. Si Christine. Hindi ito nagbago. Mas lalo lamang gumanda sa kanyang mga mata ang natural na ningning nito. "Christine?" Mahinang tawag ni Brian. Dahan-dahan nag-angat ng tingin si Christine nang makita niya kung sino ang nakatayo sa harap niya. Hindi siya tumakbo. Hindi siya sumigaw.
Nanatili siyang kalmado, bagaman ang kanyang mga mata at kamay na nakahawak sa libro ay bahagyang nanginig. "Anong ginagawa mo dito, Brian?" Tanong nito sa boses na walang bahid ng galit kundi puno ng pagod. "Hinahanap kita," sagot ni Brian habang dahan-dahang lumalapit. "Matagal kitang hinanap. Gusto lang kitang makausap." Tumingin si Christine sa kanya at sa pagkakataong ito hindi umiwas si Brian. Nakita niya ang lalim ng sugat na iniwan niya sa babaeng ito. "Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Brian. Di ba annulment ang gusto mo? Bakit kailangan mo pang pumunta rito?" Hindi sumagot si Brian. Sa halip ang kanyang mga mata ay bumaba sa bahagyang nakaumbok na tiyan ni Christine. Natigilan siya. Ang mundo niya ay biglang tumigil sa pag-ikot. "Christine, buntis ka?" Sa tanong na iyon, ramdam ni Brian ang biglang paglamig ng paligid. Hindi lamang siya basta humanap ng asawa. May dediskubre siyang katotohanang hindi niya kailanman inaasahan. Ang tanong ni Brian ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip at ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang paghampas ng alon sa pangpang na ilang hakbang lang ang layo mula sa kinatatayuan nila. Nanatiling nakatayo si Christine, ang kanyang mga mata at kamay ang instiktibong dumapo sa kanyang tiyan bilang proteksyon. Ang kanyang mukha na dati ay kalmado ay biglang napuno ng halo-halong emosyon, takot, gulat at ang matinding sakit na matagal na niyang ibinaon. "Paano mo nalaman?" Boses na pabulong na tanong naman ni Christine. Hindi sumagot si Brian. Ang kanyang mga mata ay natitiling nakapako sa umbok ng tiyan nito. Sa bawat segundong lumilipas, unti-unting nabubuo sa isip ni Brian ang puzzle na matagal na niyang pinagkaitan ng pansin. Ang pag-alis ni Christine, ang pagtanggi nitong pumirma sa annulment at ngayon, ang batang ito. "Buntis ka?" Ulit ni Brian sa pagkakataong ito ay may halong pagkamangha at matinding pagsisisi. "Christine, ilang buwan na?" "Hindi mo kailangang malaman, Brian." Matigas na sagot naman ni Christine, bagaman hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha niya. "Umalis ka na. Hindi ito ang lugar mo. Hindi ito ang buhay mo." "Paano mong nasabi na hindi ito ang buhay ko?" Mabilis na tugon naman ni Brian. Lumapit siya ng bahagya, nakita niya ang pag-atras ni Christine. "Ito ang anak ko, hindi ba? Ito ang dahilan kung bakit ka umalis. Umalis ako dahil hindi mo ako pinili." Sigaw naman ni Christine. Ang boses ay puno ng pait na 3 taon niyang kinikimkim. "Umalis ako dahil noong kailangan kita. Mas pinili mong maging superstar. Noong nawala ang unang anak natin, hinayaan mo akong magluksa na mag-isa. Sa tingin mo ba, matapos ang lahat ng yun, may karapatan ka pa sa batang to?" Ang mga salitang iyon ay parang sampal na tumama sa mukha ni Brian. Lumuhod siya sa harap ni Christine sa gitna ng hardin. Hindi alintana ang dumi ng lupa. Ang superstar na kinahangaan ng marami ay nakaluhod ngayon, nakayuko at humahagulhol. "Alam ko." Garalgal ang boses ni Brian. "Alam ko wala na akong karapatan. Pero Christine, nagbago na ako. Araw-araw pinagsisihan ko ang bawat segundo na pinabayaan kita. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo kaagad. Pero parang awa mo na. Huwag mo akong alisan ng pagkakataong maging ama." Nakatingin lang si Christine sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking minsan ay naging mundo niya. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagkawasak. At ngayon ay humihingi ng isang piraso ng kanyang kapatawaran. Sa gitna ng sakit, ramdam ni Christine ang isang sipa mula sa kanyang tiyan. Isang paalala na ang buhay na ito ay hindi lamang sa kanya. Hindi naging madali ang pagpapatawad.
Habang nakaluhod si Brian sa harap niya, ramdam ni Christine ang bigat na nakaraan. Nakita niya sa mga mata ni Brian, puno ng pagsisisi. Oo, ngunit hindi pa rin sapat para burahin ang 3 taon ng pag-iisa at pagluha niya. Dahan-dahan humakbang papalayo si Christine. Tumayo ka, Brian. Hindi mo kailangan gawin yan. Tumayo si Brian ngunit nanatiling malungkot ang kanyang mga mata. Christine, please. Just tell me what to do. Gagawin ko ang lahat. Gusto mong bumawi? Tanong ni Christine. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit matatag. Ang unang kailangan mong gawin ay respetuhin mo ang desisyon ko. Hindi kita kailangan dito. Hindi ko kailangan ng presensya mo para mapalaki ang batang to ng maayos. Pero asawa mo pa rin ako. Pagpupumilit naman ni Brian. Ang annulment papers na iniwan ko sa mesa ay nandoon na rin. Sagot naman ni Christine. Yun ang patunay na tapos na tayo. Ang relasyon natin bilang mag-asawa ay namatay na noong araw na pinili mo ang entablado kaysa sa akin. Huwag na natin piliting buhayan ng isang bagay na matagal ng abo. Napayuko naman si Brian. Alam niyang tama si Christine. Ang mga salita ng babae ay matalim, ngunit nararapat lamang sa lahat ng kanyang pagkukulang. Okay, mahinang sagot ni Brian. Kung ayaw mong bumalik ako bilang asawa, tatanggapin ko. Pero hindi ako aalis sa Batangas. Hindi ako lalayo sa inyo. Pero Brian, hindi mo ako mapipigilan, Christine. Pagputol ni Brian sa pagkakataong ito ay may bakas ng determinasyon. Pwede mong isara ang pintuan ng bahay mo pero hindi mo ako mapipigilang magbantay sa labas. Hanggat hindi ka ligtas, hanggat hindi maayos ang lahat para sa anak natin, nandito lang ako, Christine. Binigyan siya ni Christine ng isang matalim na tingin bago siya tinalikuran at pumasok sa loob ng bahay. Isinara niya ang pintuan at ikinandado ito. Sumandal siya sa likod ng pintuan habang ang kanyang dibdib ay mabilis na humihingal. Nandito na siya. Bulong niya sa sarili habang ang isang kamay ay nasa kanyang tiyan. Anong gagawin natin, baby? Sa labas, nakaupo si Brian sa damuhan. Malayo sa pinto ngunit abot-tanaw ang bintana ng silid ni Christine. Nagsimula ang isang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang pagsubok kung saan ang matigas na pader ni Christine ay susubukan ng matiyagang pagmamahal ng isang lalaking natuto na sa wakas kung ano ang tunay na mahalaga. Ang sumunod na 2 linggo ay naging patunay ng determinasyon ni Brian. Hindi siya bumalik sa Manila. Umuupa siya sa isang maliit at simpleng cottage na ilang lakad lang ang layo mula sa bahay ni Christine. Ang dating superstar na sanay sa private jet at 5-star hotel ay nakikita na ngayon sa palengke ng Batangas. Bumibili ng prutas at gulay na gusto ni Christine. Hindi niya ipinipilit na pumasok sa buhay nito. Sa halip ay araw-araw siyang nagiiwan ng mga sulat at pagkaing paborito ng asawa sa labas ng gate at pagkatapos naman ay lalayo siya nang hindi naghihintay ng pasasalamat. Doc, mukhang seryoso naman yung lalaki. Puna naman ni Minda isang hapon habang pinapanood nilang dalawa mula sa bintana si Brian na naglilinis ng mga tuyong dahon sa labas ng bakod ni Christine. Hindi sapat ang paglilinis ng bakuran para burahin ang 3 taong pag-iisa ko, Minda. Sagot ni Christine bagamat hindi niya maitago ang bahagyang paglambot ng kanyang ekspresyon. Isang hapon habang naglalakad pa uwi si Christine galing sa klinika, inabutan siya ng malakas na ulan bago pa man siya makarating sa kanyang gate. Isang payong na ang humarang sa kanya. Pag-angat niya ng tingin si Brian ang nakita niya. Basang-basa dahil hindi nito ibinalot ang sarili bagkus ay itinuon ng atensyon sa pagpayong sa kanya. Bakit ka ba nandito? Mababasa ka. Naiinis na sabi ni Christine kahit na ang puso niya ay kumakalabog sa takot na baka magkasakit si Brian. Ayos lang ako. Sagot naman ni Brian. Ang boses ay puno ng pag-alala. Ang mahalaga, hindi ka mababasa. Bawal ka magkasakit lalo na ngayon. Hinila ni Christine ang payong papalayo sa kanya.
Hindi mo kailangang gawin to. Di ba sabi ko, may buhay na ako rito? Alam ko. Dahan-dahang sagot naman ni Brian. Tumingin ng diretso sa mga mata ni Christine. Pero hindi ko kayang makitang nahihirapan ka, Christine. Hindi ako nagpapakahero. Gusto ko lang na ipakita sa iyo na kung dati ay pinabayaan kita ngayon. Ngayon naman, kahit sa simpleng paraan, kaya kitang protektahan. Sa sandaling iyon nakita ni Christine ang isang bagong Brian. Hindi na ang maingay na superstar, kundi ang lalaking handang maging ordinaryo para lamang mabawi ang tiwala ng babaeng minsan nitong sinaktan. Pagpasok ni Christine sa loob ng bahay, hindi niya agad na isara ang pintuan. Tumingin siya sa labas kung saan nakatayo lang si Brian sa ilalim ng ulan. Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya, imbes na ilak ang pintuan, pumasok siya sa kusina, nagtimpla ng mainit na tsokolate at ibinigay ito sa lalaking nakatayo sa harap ng kanyang gate. Iyon ang unang hakbang, isang tasa ng tsokolate at isang mahabang daan patungo sa pagpapatawad. Habang unti-unti nagbabago ang takbo ng buhay ni Christine sa Batangas, hindi naman naging tahimik ang mundo ni Brian sa labas. Ang kanyang biglang pagkawala sa limelight at ang mga chismis tungkol sa kanyang lihim na pag-aasawa ay sumabog sa media. Hindi na lang ito usap-usapan sa fans, naging headline na rin ito sa mga major news outlet. Isang umaga dumating sa Batangas ang isang grupo ng mga investigative reporters. Nakita nila si Brian na naglalakad patungo sa klinika ni Christine. Dala ang isang basket ng mga sariwang prutas. Agad siyang pinalibutan ng mga cameras at flash. Brian, totoo bang may asawa ka na itinatago mo? Sinong babaeng pinuntahan mo rito sa Batangas? Totoo bang hiwalay na kayo o nagtatago lang kayo? Hindi nakaimik naman si Brian, nakita niya ang paglabas ni Christine mula sa klinika. Gulat na gulat sa dami ng taong nakapaligid sa kanila. Ang kanyang mukha ay agad na naging sentro ng mga kamera. Christine, magtago ka sa loob. Sigaw naman ni Brian, sinubukang harangan ang mga reporters. Ngunit hindi tumakbo si Christine. Sa gitna ng kaguluhan, huminga siya ng malalim. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Brian. Hindi takot para sa sarili nitong karera, kundi takot na masaktan si Christine. Bumaling si Brian sa mga kamera. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses at tumitig ng diretso sa lens. Oo, may asawa ako. Mariin niyang sabi. At ang babaeng nakikita niyo rito ang tanging babaeng minahal ko. Hindi ko siya itinago dahil nahihiya ako sa kanya. Itinago ko siya dahil duwag ako. Pinabayaan ko siya noong kailangan niya ako. At ngayon, wala akong ibang hinangad kundi ang mapatawad niya. Natahimik naman ang mga reporters. Itinuro niya si Christine. Siya ang asawa ko. Si Christine Medrano. Siya ang biktima ng pagkakamali ko. At hindi siya dapat madamay sa gulo ng karera ko. Kung may gusto kayong usigin, ako ang hanapin nyo. Huwag nyo siyang guguluhin. Pagkatapos ng pagpapahayag na iyon, kinuha ni Brian ang kamay ni Christine at hinila ito papasok sa klinika. Sa pagkakataong iyon, walang lihim na inilantad si Brian, ang kanyang sarili sa harap ng mundo. Isinakripisyo niya ang kanyang imahe bilang ideal bachelors upang protektahan ang dangal ni Christine. Na makapasok sila sa loob, nanginginig si Christine. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa gulat sa katapangan ni Brian. Bakit mo ginawa yun? Tanong naman ni Christine. Masisira ang lahat ng pinagpaguran mo. Ngumiti naman si Brian, isang ngiting hindi na mapait kundi mapayapa. Masirang-sira ako kung hindi ko mapoprotektahan ang mundo ko. At ikaw ang mundo ko, Christine. Lumipas sa mga buwan at ang tensyon sa pagitan ni Christine at Brian ay unti-unting napalitan ng isang tahimik na pagkakaunawaan sa kabila ng mga intriga na dala ng pag-amin ni Brian. Mas pinili nilang manatili sa Batangas, malayo sa ingay ng syudad. Isang madaling araw habang mahimbing na natutulog ang lahat, naramdaman ni Christine ang matinding pananakit ng kanyang tiyan. Ang tubig sa kanyang sinapupunan ay pumutok na. Brian, mahinang tawag niya, bagaman puno ng sakit ang kanyang boses. Agad na nagising si Brian na natutulog sa sofa. Sa sala isang gawin na simula niya
noong payagan siyang manatili sa loob ng bahay ni Christine. Christine, ano nangyayari? Pagkakita sa kondisyon ng asawa, hindi nagpanik si Brian. Sa kabila ng kanyang takot, naging mahinahon siya. Inalalayan niya si Christine patungo sa sasakyan at mabilis na nagmaneho patungo sa pinakamalapit na hospital sa lungsod. Sa loob ng delivery room, hinawakan ni Brian ang kamay ni Christine. Ang kanyang mukha na dati ay laging nakikita sa mga billboard ay basa ng pawis at luha. Kaya mo yan, Christine. Narito lang ako. Huwag mo akong bibitawan. Masakit, Brian. Hikbi naman ni Christine habang kinakapit ng mahigpit ang kamay ng lalaki. Alam ko mahal ko, pero sandali lang. Nandito lang ako. Hindi ako aalis sa tabi mo. Sa loob ng ilang oras na paghihirap, isang malakas na iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng hospital. Isang malusog na sanggol na lalaki. Nang ilapit ng nurse ang bata sa kanila, naramdaman ni Brian ang isang uri ng kaligayahan hindi na niya naramdaman sa buong buhay niya. Si Briggs, bulong naman ni Brian at ni Christine habang tinitingnan ang kanilang anak. Hinalikan ni Brian ang noo ni Christine at pagkatapos ay ang maliit na kamay ng sanggol sa sandaling iyon. Ang lahat ng pait na nakaraan ay tila naglaho. Sa gitna ng hospital, sa pagitan ng mga aparatong medikal, naramdaman ni Christine ang tunay na lalim ng pagbabago ni Brian. Hindi na siya isang superstars na kailangan ng atensyon. Siya na ang ama na handang magbigay ng lahat. Salamat, Christine. Sabi ni Brian, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong iyon, alam na ni Christine na hindi lamang ito tungkol sa pag-aayos ng kanilang kasal. Ito na ang simula ng pagbuo ng isang pamilyang tunay na tapat. Ang pagdating ni Baby Briggs ang tunay na tulay ng nagdugtong sa pagitan ng mga sugat na nakaraan at ng pag-asang hinaharap. Sa bawat gabi na nagpupuyat sila para magpalit ng lampin o magpatulog sa bata, nakita ni Christine ang isang Brian na malayo sa imaheng nakilala ng publiko. Hindi na ito ang lalaking mahilig sa party o kaya ang superstars na laging abala sa phone. Ngayon si Brian ay lalaking marunong magtimpla ng gatas, marunong mag-bump at mag-burp ng sanggol at higit sa lahat marunong makinig. Isang hapon habang nagpapahinga sa veranda, pinagmamasdan ni Christine si Brian. Habang karga-karga nito si Briggs, kinakausap nito ang sanggol sa mahinang boses. Ikinukwento ang mga pangarap niya para sa anak. Briggs, paglaki mo, huwag kang matatakot magkamali, ani ni Brian habang hinahalikan ang pisngi ng anak. Pero sana, matuto ka kaagad na itama ang mali. Huwag mong gagawin ang pagkakamaling nagawa ko. Ang saktan ang taong pinakamahalaga sa buhay mo. Lumingon si Brian at nakita si Christine na nakamasid. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pagmamahal. Kumusta ang pakiramdam mo? Lumapit si Christine at naupo sa tabi nito. Mas mabuti na. Salamat, Brian, sa lahat-lahat. Wala yun, sagot naman ni Brian. Dati ako yung tagumpay na nasa dami ng taong pumapalakpak. Pero ngayon, nakikita ko na ang tunay na tagumpay ay ang makita kayong dalawa na payapa sa tabi ko. Sa mga sumunod na linggo, hindi na lang si Briggs ang nagbago. Maging si Christine ay unti-unti nang nagbukas ng kanyang puso. Hindi na siya nagtatago, hindi na siya umiiwas. Ang matigas na pader na itinayo niya ay tuluyan ng gumuho. Pinalitan ng pag-unawa na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan. Nakita niya ang lalaking minahal niya noon, ang Brian na puno ng pangarap, ngunit mas matino na, mas seryoso at mapagmahal. Ang pag-ibig na dati ay puno ng dusa ay unti-unting naging isang matibay na pundasyon. Nagsimulang muling magkwentuhan ang dalawa tungkol sa kanilang mga plano. Hindi na bilang dalawang taong hiwalay, kundi bilang isang pamilyang nagsisimulang muli. Hindi na naging lihim ang kanilang pagsasama. Ang mga balita tungkol sa kanila ay hindi na mga chismis, kundi mga pagpapatunay ng isang pamilyang bumabangon. Sa tulong ni Tito Romy, nagkaroon ng maayos na komunikasyon ang pamilya ni Christine at ang pamilya ni Brian. Isang gabi sa loob ng kanilang tahanan sa Batangas, nagtipon-tipon sila para sa isang simpleng hapunan. Sa gitna ng tawanan at usapan,
Muling nagkaroon ng pagkakataon sina Christine at Brian na mag-usap na masinsinan sa garden, malayo sa mga mata ng iba. "Christine," panimula ni Brian habang nakatingin sa mga bituin. "Alam kong hindi pa tayo bumabalik sa dati. Ang annulment papers, nandoon pa rin sa vault ko. Hindi ko pinirmahan dahil para sa akin, hindi iyon ang katapusan natin." Humarap si Christine kay Brian. "Brian, bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Pagkatapos ng lahat ng pasakit, pagkatapos ng pag-iwan mo sa akin." Hinawakan ni Brian ang mga kamay ni Christine. Ang kanyang hawak ay mahigpit, puno ng pangako. Dahil na-realize ko ang bawat pagkakamali ko noon ay bahagi ng paghubog ko sa akin para maging karapat-dapat sa iyo ngayon. Hindi ako ang lalaking minahal mo 3 taon ang nakakalipas. Mas mabuting version na ako. At tanging ikaw lang ang gusto kong makasaksi sa lahat ng ito. Sa pagkakataong ito, hindi na nakaramdam ng takot si Christine. Ang sugat sa kanyang puso ay hindi na sariwa. Ito ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanya ng kanyang katatagan. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal ni Brian. Isang pagmamahal na hindi na nakatago sa anino ng kasikatan, kundi nakaugat na sa katotohanan. Hindi naging madali ang magpatawad, Brian. Pag-amin naman ni Christine, habang tumutulo ang kanyang luha. Pero habang nakikita kitang nagbabago para sa amin ni Briggs, unti-unting nawawala ang galit ko. At napalitan na ito ng pag-asa. Ginakap ni Brian si Christine na mahigpit. Hinding-hindi na kita bibitawan. Hahayaan kitang magdesisyon sa ating annulment. Kung gusto mo nang tapusin, pipirmahan ko. Pero kung gusto mo magsimula ulit, handa akong pakasalan ka ulit. Sa harap ng Diyos, ng pamilya natin at ng buong mundo. Lumipas ang ilang buwan matapos ang kanilang pag-uusap. Ang annulment papers na matagal na naging multo sa kanilang nakaraan ay tuluyan ng sinunog ni Brian sa harapan ni Christine. Isang simbolo na ang unang kasal nila na puno ng lihim ay tapos na at ang kailangan nila ay isang bagong simula. Hindi na ito ang private marriage. Sa puno ng pangamba, sa isang payak ngunit napakagandang seremonya sa dalampasigan ng Batangas, kung saan unang nagkatagpo ni Brian at Christine ang kanilang kapayapaan. Muling nagpalitan ng pangako ang dalawa. Doon sa harap ng kanilang mga pamilya, malalapit na kaibigan at ang maliit na si Briggs na hawak-hawak ng lola nito. Ang superstar na si Brian Madrigal ay muling naging lalaking nag-aalay ng kanyang buong buhay sa kanyang asawa. Christine, noong una, akala ko ang pagmamahal ay pagmamay-ari. Akala ko, sapat na ang pangalan ko para maging mundo mo. Pero mali ako. Ang naging mundo ko, panimula ni Brian. Habang nanginginig ang boses sa harap ng altar. Salamat. Dahil hinintay mo ang pagbabago ko. Sa pangalawang pagkakataon ito, ipinapangako ko, hindi na kita itatago pa. Ipagmamalaki kita sa harap ng lahat ng tao. Tumulo ang luha ni Christine habang inilalagay niya ang singsing sa daliri ni Brian. Brian, pinatawad na kita, hindi dahil sa gusto ko lang kalimutan ang sakit, kundi dahil naniniwala ako sa lalaking nasa harap ko ngayon. Ang nakaraan natin ay naging aral at ang kinabukasan natin ay ang aking bagong pangako. Ang seremonya ay simple lang. Walang media, walang security team na nagtatago sa kanila. Ang tanging naroroon ay ang ingay ng alon at ang mainit na pagtanggap ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Pagkatapos ng seremonya, sa halip na tumakbo papalayo sa mga kamera, hinila ni Brian si Christine patungo sa reception kung saan naghihintay ang kanilang mga panauhin. Ipinakilala niya ito sa kanyang mga kasamahan sa industriya na dumalo hindi bilang lihim na asawa, kundi bilang ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na isang anino. Ito ay naging isang liwanag na liwanag
na hindi na kailangang magtago sa dilim. Sila muling ikinasal ngunit sa pagkakataong ito, buo na ang kanilang puso at malinaw na ang kanilang landas. Ang maingay na mansyon ni Brian sa Maynila ay puno na ngayon ng tawanan at kalat ng mga laruan. Si Brian Madrigal ay hindi na lamang isang superstar na hinahabol ng mga kamera para sa mga skandal. Siya ay kinilala na rin bilang isang tapat na asawa at isang hands-on ama. Bagaman aktibo pa rin siya sa musika, mas pinipili pa niya ngayon ang mga proyekto na hindi naglalayo sa kanyang pamilya. Sa kanilang tahanan sa Batangas, na unti-unti nilang naging pangunahing tirahan, masaya ang buhay. Si Christine ay matagumpay na nagpapatakbo ng kanyang mas pinalaking klinika na tumutulong din sa mga kababaihan sa komunidad. Isang hapon habang naglalaro si Briggs at ang kanyang nakakabatang kapatid na si Bella sa dalampasigan, nakaupo sina Brian at Christine sa isang magandang upuan, pinapanood ang paglubog ng araw. Sino ang mag-aakala na dito tayo hahantong? Tanong naman ni Brian habang inaalalayan ang ulo ni Christine sa kanyang balikat. Mula sa lihim na kasal hanggang sa pagkawala at ngayon, ang pamilyang ito. Ngumiti si Christine at hinawakan ang kamay ni Brian. Sabi nga nila, ang mga pinakamagandang kwento ay hindi nagsisimula sa perpektong simula. Nagsisimula ito sa 2 taong nagkamali. Nagdusa, pero hindi pinili ang anuman, kundi piniling bumangon at subukan ulit. Hindi mo na kailangan ng standing ovation sa harap ng libu-libong tao. Dagdag naman ni Brian. Tumingin sa kanyang asawa na may labis na pagsamba. Dahil ang bawat pag-uwi ko sa inyo, ang bawat ngiti ninyo ni Briggs at Bella, iyon ang pinakamagandang musika na narinig ko. Ikaw ang mundo ko, Brian. Bulong naman ni Christine. At ikaw ang puso ko, Christine. Ngayon at habang buhay. Sa harap nila tumatakbo ang mga bata papalapit sa kanila. Dala ang mga shells na napulot sa pangpang. Nagtawanan. Isang larawan ng tunay na kaligayahan na hindi na kailangang itago o patunayan sa mundo. Ang kanilang nakaraan ay naging isang mahalagang aral. Ang kanilang paghihiwalay ay naging daan sa mas matibay na pagsasama. At ang kanilang kasalukuyan ay ang sagot sa lahat ng kanilang dalangin. Naglakad silang 4 patungo sa kanilang tahanan. Bitbit ang katotohanan sa bawat pagsubok na ang pag-ibig ay totoo, ay laging nakahanap ng paraan, hindi bilang lihim kundi bilang ang pinakamagandang bahagi ng kanilang mga mundo.